Ayan, blessed Sunday morning po sa ating lahat at ganoon na rin po sa mga nanonood po sa ating live. Ayan, lahat nga po ng blinas ni Lord sa linggong ito, sumigaw nga po ng Hallelujah! Ba't parang ang hina? Isa pa nga pong malakas na Hallelujah! Amen, hallelujah. Lahat po ng nabusog sa mensahe ng Diyos sa atin kanina, sumigaw nga po ng Praise the Lord! Praise the Lord, amen and amen. Ayan po, mag-umpisa na po tayo sa ating pangalawang gawain at inaanyayahan ko po na ang bawat sa atin ay tumayo na po at awitin po natin yung kantang I Want More dahil naniniwala po ako na we want more of Jesus. Hallelujah! Woo! Let us continue to worship our living God. And let us have the heart of worship. Hallelujah. Awitin po natin yung kantang heart of worship. And let us sing this song with all our heart. Hallelujah. Tinatawagan ko rin po dito ang maglilid ng opening prayer si Angel Asuncion. When the music fades, all is stripped away, and it's simply gone. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Bring you more than a song, for this song it is
way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. The King of endless way, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Manalangin tayo. Yes, Lord, Father God, pinupurit sinasamba ka namin, Panginoon. We are here, Lord, Father God, with a heart of worship, Lord, Father God, and it's all because of you, Lord, Father God. Yes, Lord, Father God, itinataas po namin ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Hindi po kami magsasawang pasalamatan ka, Panginoon. Yes, Lord, Father God. Unang-una po sa lahat, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagawa na sa isip at naisa sa tinig po namin, Lord, Father God. Gayon din po sa aming mga pagkukulang, Lord, Father God. Ikaw po ang siyang mang-pure, Lord, Father God, ng heart and mind namin, Lord, Father God, upang sa ganon ay maging kalugod-lugod kaming haharap sa iyo, Lord. Yes, Lord, Father God. Gayon din po, Panginoon, ituwid mo ang bawat motibo ng bawat isa sa amin, Lord, Father God. Yes, Lord. Thank you so much, Panginoon, sa araw na ito. Thank you po for this opportunity na magsama-sama po kami ulit, Lord, Father God, to glorify your name, to lift you high, Lord, Father God. Yes, Lord, Father God. Gayon din po sa bawat blessings na ipinagkaloob mo sa amin, Lord, sa araw-araw, sa bawat guidance and protection mo, sa walang sawang pag-comfort mo sa amin, Lord, Father God, sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord, Father God, i-bless mo po, Panginoon, ang bawat gagamitin mo sa araw na ito, Panginoon. Yes, Lord, Father God, we entrust to you everything, Lord, Father God. Gayon din po ang service na ito, Panginoon, sa mga musicians, sa mga maglilid po, Panginoon, simula MC, Lord, Father God. Gayon din po sa mga operator po, Panginoon, sa live stream, Lord, Father God, upang sa ganun ay maayos po naming may hayag sa buong mundo, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon. Yes, Lord, Father God. Ikaw na po ang siyang bahala, Lord, Father God,
Maraming salamat po sa bawat answered prayer, sa will mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw na po ang siyang bahala, Lord, Father God. Hindi po namin kaya nang wala ka, Lord, Father God. Yes, Lord, Father God. Gayon din po, Panginoon, sa maghahayag ng iyong mga salita, Lord, Father God, sa araw na ito. Itago mo siya sa kanyang kahinaan. At ikaw lamang po, Panginoon, ang makita namin sa kanya, Lord. Ikaw po ang manguna, Lord, Father God, upang sa ganun ay mahihayag niya sa amin ng malinaw ang nais mong ipahayag, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, Father God. Yes, Lord, Father God, ikaw na po ang siyang bahala sa lahat. We entrust to you everything, Lord, Father God. And ito po ang aming samot dalangin sa matabis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Special number po ngayong linggong ito. Tinatawagan ko ay lahat po ng March celebrants sumigaw ng Hallelujah! Ay, marami ata silang alam nyo na yung pupuntahan nyo, char. Ayan, so tinatawagan ko na po yung mga March celebrants para maghandog po ng special number para sa ating Panginoon. Dalawa lang. Praise the At duwa nga nabawas kanyamin kakabsat. Ni Pastor Abili, nag-migrate kay heaven. Ni Sister Amy Ukchabi, nag-migrate kay Canada. Kailan kaya tayo mag-migrate? Ay, sana hindi pa tayo mag-migrate. Kung maaari sa heaven, hindi pa tayo mag-migrate. Kanon pa man, kakabsat, maghahandog na isang sayaw, awit para sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti sa amin at saka napakadakila niya. Oo, sayaw awit. Praise. Ang puso ko'y umaawit, nagpupuri sa ating Diyos. Ang puso ko'y umaawit, nagpupuri sa ating Diyos. 1, 2, 3.
Mamayang pagkatapos ng service, mga WMO, mag-meeting-meeting po tayo sandali para sa pupuntahan nating district fellowship sa Saturday para alam po natin yung sasakyan natin. Thank you po. Ayan, nakatunghay po tayo ng sayaw ng mga March celebrants. Ngayon naman po, tinatawagan ko po si Sister Dalisay at Brother Roland po para maghandog din po ng kanilang special number para sa ating Panginoon. Praise the Lord! Mangipay kami ti may sa kantas pagdayaw mi ti Apo. Ginantami ato yung kakabsat last March 8, 20... 1997 pala yun. Hindi 1997. Katatakakabsat na iran na nga so ti anniversary mi, 27th anniversary mi. So nga, kantaan mi toy as pagdayaw mi iti Apo kakabsat. Praise God. Amuni tutok, amuni tutok, amuni tutok. Before the world began, our union was God's plan. Our lonely days are gone. Ulitin natin kasi parang nakapanervyo. Ayusin mo. Diyan makita mo na. Matas bangkal. Kasalanan. Kailangan kayo tugaw. Kasi sa akin kakabsat, nasanay gamin di ako sanay na nakabitin lang yung gitara. Kung kasi nakalipas na 27 years ago na. Nag-ay-tuay kami.
begun. Our union was God's plan. Our lonely days are gone. Together we'll be one. Wherever you may go, wherever you may lead, whatever you will do, I will be with you and we'll go on together. Walk together, bound by a love from God in heaven above. Now we will stay together, pray together, yielding our lives into the hands of God. Within our home these days, our God we will obey, and to the darkest night, He will be our guide, and we'll go on together. Walk together, bound by a love from God in heaven above. Now we will stay together, pray together, yielding our lives into the hands of God. Yielding our lives into the hands of God. Yielding our lives into the hands of God. Thank you, Kabsat. Praise God. Ayan, praise the Lord. Tunay nga na kapag ang relasyon, kapag nandun si Lord, talagang tunay na nagtatagal. Amen po ba? Sa mga dyan, may asawa na matagal na rin. At napatunayan nyo na kahit anong pagsubok ang dumating, kahit anong problema ang dumating, asawa lang po yung sinasabi ko. Sa mga may asawa dyan, tunay nga na si Lord yung tutulong sa atin sa lahat ng problema. Kaya happy anniversary po sa inyo, brother and sister, at more years to come po sa inyo. Nakasama ang ating Panginoon. Ngayon po, inihingi ko rin po yung opportunity na to para magandog din po ng isang awitin para sa ating Panginoon. This past few weeks po kasi parang medyo na-pressure po ako kasi nasa bahay lang din po ako ngayon while waiting po ng sa mga ganap po sa buhay. At gusto ko lang po na i-remind ulit yung sarili ko at kayo rin po na magtiwala lang tayo sa ating Panginoon kasi si Lord alam niya yung mas best sa atin.
At yung title po ng kakantahin ko po ngayon is I Trust in God. Taas. Sige. Ipapalitan mo lang. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I
trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never, He will never fail. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Tinatawagan ko na nga po ang ating poging pastor na magayag sa atin ng ating message. Praise the Lord. May dayaw ti Apo. God is good. Okay, so napakaganda po yung yung mag-asawa na naglilingkod sa Panginoon. Parang kay Priscilla at kay Aquila. Pagbasahin niyo po si Priscilla at Aquila sa Book of Romans, chapter 16. They serve the Lord as husband and wife. Sa mga susunod siguro, ang ganda na sa tagagawa ng ating mga nag-schedule, gawin mong susunod naman na may kakanta na mag-asawa dito ulit. Palit-palitan yung bata, tapos yung sa susunod siguro, pwede rin si na Brother Ton at saka si Sister G. Ayan. Tunji. Okay. Kanina Rodal. So, purihin pong Panginoon. Purihin pong Panginoon. Amen? Kaya mag-practice na kayo. Baka bigla na lang mag-schedule si Sister Stacy. Pero pag nag-schedule siya, dapat sila muna. Crazy. Okay. Okay, so announcement po. Okay, welcome Brother Christian. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Christian nandun, no? Tapos si Brother Christopher. Kinuna ko yung panganay. Welcome back, Brother Christopher. Amen. Yan. Tapos Sister Ronaldine,
Okay, ang ating kapatid mula sa AFB Sual. Okay, at welcome din si ating sister Marca Ashanti de la Cruz. Monica Ashanti. Amen. Welcome. Okay, so Christian Libara. Oo, kasi Christian kanina. Si Brother Boy Kilban. Andun po. Kibuan. Tapos meron po yung dalawa doon. Welcome po. From Shubal. Welcome. Okay. Okay. May outreach po tayo sa Shubal. Brother, welcome. Naalala natin si Jerry, no? Young people, si Jerry. Okay, so puri mong Panginoon. Welcome, brother. Okay. Okay, so sino pa po? Okay, sabi mo sa katabi mo, welcome na welcome ka. Carl Aquino, welcome. Okay, brother Carl. Okay, puri mong Panginoon. Amen. So, yun po yung mga welcome and I hope that and I pray that you will enjoy the blessing of the Lord today. We expect God will work in a mighty way to your life. Announcement po. Okay? Sister Loisa and Sister Jesusa. Ang ganda naman yun. Loisa Jesusa. Napansin nyo, isa pong napansin ko yung mga pinanganak ng 70 pababa. Ay 80s pababa. Pag babae, ang ending ay A. Pag lalaki ay O. Okay. So, announcement po yan. Okay. March 29 at 3 p.m. Thank God it's Friday Fellowship. So, yung mga gagamitin ng Panginoon, magbunutan na kayo mamaya. Gagawa na po si Sister Stacy. Okay. Okay. So, family devotion, Sister Mildred, March 14. Sister Mildred. Okay. Next. Reminder po, pledges for 2024 project. Okay. At ang Army of Providers natin. So, as of today, meron na tayong cash on hand. 13 cash on hand. Okay, so 50, malapit na po yung pagsisimula natin. So, your pledges, sulat nyo na po at submit natin by 15 ng April. So, yan po mga announcement natin. And let us continue to worship the Lord. At panahon na po para sambahin natin, papurihan natin ang Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ating mga handog. Nilong ko po yung mga mangunguha po, may ministry po ng pagkuha po ng offering. Okay? Purihin mong Panginoon. Yan. Yan. So, awitin natin, giving brings a release, and let us give our offering to the Lord. Mainit. Giving brings a release. Singing. Giving brings a release. Giving brings a release of us and Giving brings a release. The more you gave to God, the more He gave to you. more you give to God. The more He gave to you, the more you gave to God, the more He gave to you. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release of signs and miracles. Giving brings a more you give to God, the more He gives to you. The
the more He gives to you. Giving brings a release. Tumayo po tayong lahat and let us pray. Sa mga ngayon po dumalo na nakasama po namin, alam ko po that as you enter this church, I know that the Lord will do miracles upon miracles to your life. Kaya sa oras pong ito, let us pray that the Lord na siya ang kumilos sa inyong buhay at sa ating mga buhay. Pumasok po tayo rito lahat na may expectation that God has prepared something for us. And God is also expecting us to worship Him in Spirit and in truth. So let us pray for guidance at wisdom na ibigay niya po, knowledge and wisdom na ibigay niya po kay Brother Jezrael sa kanyang training. And let us pray. So, may prayer request pa po rito. Let us pray for Erwin Edwin Cardinal for healing. Okay, let us pray sa mga healing na ito. At alam ko po may mga kahilingan po kayo sa Panginoon, may mga panalangin po kayo sa oras na ito. Just whisper it to the Lord. Ibigay niyo po sa Panginoon yan. Ibigkasin niyo po sa Panginoon. Hindi niyo man may bigkas ng malakas. Pero alam ko po na by faith, kayo po ay lalapit sa trono ng biyaya and God will answer your prayer. Ano man yan, God is very willing to answer your prayer. Hallelujah. Just approach the throne of grace and ang yung mga panalangin ay matutugunan. May I ask Madam Miriam, Sister Chit, and Sister Stacy, paki-lay your hands on these gadgets. Okay? Brother Ronald. Okay, Brother Pablito. And Brother Virgo. Okay? So, lay your hands on sa ating panibagong blessing na magagamit po sa ating, okay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sister Dalisay, glad to your name. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang mapagmahal, salamat po na ikaw po ang Diyos na patuloy na nararanasan namin sa aming mga buhay. Naranasan na namin ang kagalingan na nanggagaling sa inyo. Naranasan namin ang himala ng pagliligtas. Iniligtas nyo kami, Panginoon, binago nyo ang aming mga buhay at patuloy nyo kaming pinapabanal sa iyong harapan. Salamat po sa iyong mga ginagawa. At Panginoong Diyos, salamat po dahil ipinakita mo po na ikaw ang dakila at mabuting Diyos na handang tumugon ng lahat ng aming pangangailangan. Itinataas po namin sa inyo ang mga kapatid namin nangangailangan ng kagalingan. We pray for healing for Brother Edwin Cardinal at sino man po na miyembro sa iglesyang ito, miyembro ng aming pamilya, at lahat po ng nasa online platform na mayroong mga karamdaman. We pray na pagalingin mo po sila, kumilos ka sa kanilang mga buhay, at maranasan nila ang kagalingan na nanggagaling sa inyo. Dahil ikaw po ang dakila naming manggagamot. Dahil sa iyong mga latay, kami po ay gumaling. Kaya sa oras na ito, we declare healing right now in Jesus' name. In Jesus' name. Kumilos ka po, Panginoon, sa mga kapatid na ito, mula sa kanilang ulunan hanggang sa kanilang paanan. Panginoong Diyos, anumang po mga karamdaman na yan, alisin mo sa pangalan ni Jesus. And they will experience the miracle of healing that comes from you. Lord, we thank you also, Panginoon, na ikaw po ang source ng katalinuhan, ikaw pang gumagabay, at ikaw po, Diyos, ang nagsasayo sa aming mga akbangin. We entrust to you, Brother Jezrael Lebisig, Panginoon, sa kanyang training. Panginoon, bigyan mo po siya ng wisdom, bigyan mo po siya ng kaalaman, gabayan mo po siya, ikaw pong bigyan ng proteksyon sa kanya, at i-bless mo po ang bawat araw ng kanyang buhay, Panginoon. We pray na sa kanyang training, ikaw po ang tumulong sa kanya, at matatapos po yan, and Lord, the desire of his heart, and the prayer of his family and our prayer will be answered, Panginoon. Salamat po, salamat po. Tinataas po namin sa inyo ang gadgets na ito na pinagkaloob mo sa aming iglesia para magamit po, Panginoon, ng music ministry team at multimedia team, Panginoon. Itinataas namin sa iyong banal na harapan. Nakapatong po ang kamay ng iyong mga lingkod
sa gadget na ito. We pray for your protection sa gadget na ito, Panginoon. At itinataas, iniaalay namin sa inyo ito, magagamit po para po sa kadakilaan, kaluwalhatian ng iyong pangalan. At lalo pa pong mapaganda, O Diyos, may saayos, Panginoon, ang mga gamit, Panginoon, na may lalagay dito para, Panginoong Diyos, makita po ang iyong kaluwalhatian. And we pray, Lord, na magagamit po ito para po sa kapahayagan ng iyong kaluwalhatian at iyong pagmamahal. Lord, we pray sa mga ginamit mo para may provide ito, continually bless them. And let Philippians 4:19 be fulfilled to their lives. In Jesus' name and in Jesus' name. Thank you, Lord. We dedicate it to you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bless this electronic cabinet and bless it, O God, para ito po ay magsilbing paglagyan po ng mga gamit para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Diyos. Tinatas ko rin po ang mga offering na ito. Tinatas po namin ang mga offering na ito. Tanggapin mo po bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. Ibinigay po namin ito dahil kinikilala namin na ang lahat po ay nanggagaling sa inyo. Wala, Panginoon, lahat po ng aming tinatangkilik, lahat po ng aming pong mga trabaho, pinagkakakitaan, maging ang aming lakas at aming buhay nanggaling sa inyo. Kaya ito po'y pasasalamat namin. Tanggapin mo po bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. At i-bless mo po ang bawat nagbigay nito, O Diyos. Tuparin mo po ang iyong mga pangako sa iyong mga salita. Na pag kami nagbigay, babalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw pa. At bubuksan mong durungawan ng langit ang ibubuhos mong pagpapala, Panginoon, sa buhay at pamilya ng bawat isa sa amin. Let it be done now, God, in Jesus' name. And be fulfilled in our life and our families. Lord, tinatas din po namin sa inyo na ang mga offering na ito ay magagamit para po sa ikadadakila, ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Lord, tinataas din po namin sa inyo ang aming mga outreaches. Lord, we pray that you will move in a mighty way sa outreaches namin ngayong hapon. Protect, use, anoint everyone na gagamitin mo ngayong hapon, Panginoon. And we pray that you will be the one to move in a mighty way. Tinatas ko rin po ang panalangin ng bawat isang nandirito, O Diyos. Tugunin mo po ang panalangin ng bawat isa sa amin. At ikaw pong maluwalhati sa aming mga buhay at maranasan namin na ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Kung may nangangailangan dito ng himala, ng kagalingan, pagalingin mo. Kung may nangangailangan dito, Panginoon, ng pagpapalang pinansyal, pagpalain mo po, Diyos. Kung may nangangailangan sa Panginoon ng wisdom dahil mayroon po siyang dinadalang problema at suliranin, tulungan mo po siya, Panginoon, sa oras na ito. Gabayan mo ang bawat isa, maging ang mga kapatid namin na wala po sa amin na sa ibang lugar, na sa ibang bansa. We pray for your protection and guidance to them. Thank you very much, O Lord. At ang mga kapatid namin na ngayon lang po dumalo sa bahay-sambahan na ito, Lord, we pray na lalabas po sila sa bahay-sambahan na ito na punong-puno po ng pagpapala na nanggagaling sa inyo. Lord, bless them and they will enjoy your very presence. Bless us all, O Lord, even to the preaching of your word, anoint your servant. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor and praises sa mga gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. And okay, tuloy po natin ang ating pag-aaral. Open your Bible to the book of Genesis, chapter 22. Particularly, basahin ko po sa inyo ang Genesis chapter 22, verse okay. Basahin ko po. Verse 7. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yon anak? Tugon, patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy, panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Simagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ng panggatong at inihiga matapos gapusin si Isaac. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos.
sapagkat hindi mo pinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa at ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ay kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. We are discussing the 5 elements of worship. At napag-aralan na natin sa mga nakaraang linggo. Ang una po na elemento ay the preparation of worship. And in preparation of our worship, we need to be prepared privately and so that we could worship Him publicly. And to be prepared privately and public worship, we need that our heart is in tune with the Lord and we must worship Him in spirit and in truth, written in John chapter 4, verse 20 to 24. Na nakasa doon, dapat sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. God has given us His Spirit indwelling in us. Yun ang nag-uudyok na sa atin na sambahin siya na nakabase po sa katotohanan tungkol sa Kanya. And now, we have also discussed the second element, the expectation of worship. Si Abraham ay may expectation. Sinabi niya doon sa verse 5, sa 22, sinabi niya doon na sasamba kami at babalik din kami. Though Abraham knows, alam niya yung specific na command ng Panginoon. Ang iaalay niya ay si Isaac. At pag iaalay niya si Isaac, kanya itong papatayin at susunugin. But Abraham said, babalik din kami. He expect that God will do His miracle kahit nagawin niya yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, ay may gagawin ang Diyos at naniniwala siya na buhay pa rin si Abraham at buhay si Isaac na babalik silang dalawa. The word in verse 5, babalik din kami. So he is expecting that God will do a great miracle sa gagawin niya sa pag-aalay. Maybe, or probably, na pinaniniwalaan ni Abraham na mabubuhay muli. Kahit mamatay, si Isaac ay kayang buhayin ng Diyos at kasama pa rin niyang babalik. And I believe that as you enter this church, you are expecting miracles from God. And vice versa, if you are expecting from God, God is expecting also from you. Ano ang ine-expect sa inyo ng Diyos sa atin? Ano ang ine-expect niya sa atin? Na binago niya, binili niya ng kanyang dugo, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay sa atin para ikaw at ako ay maligtas. Ano ang ine-expect ng Panginoon? It is our true worship. Amen. Yung totoong pagsamba na pumunta ka rito na walang ibang dahilan, walang ibang layunin. Ang tanging dahilan at layunin ay para papurihan, sambahin, dakilain ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. So, that is the expectation. Then pangatlo, we have discussed last Sunday, yung, consecration of worship. Ano ang ibibigay natin sa Panginoon? Ano ang iaalay natin? Si Abraham, ibinigay niya yung kaisa-isa at pinakamahalagang alay. Sa kanya. Sino? Si Isaac. Siya yung pagmumulan ng kanyang angkan, pero hiningi siya ng Diyos at ibinigay niya. What is the best that we could consecrate to the Lord? Ano yung pinaka-best na alay natin sa Panginoon? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Our reasonable act of worship is our life. Amen. Ang buhay natin, mga kapatid, na iaalay na pagsamba sa Kanya. Kaya yung buhay mo, binago na ng Panginoon yan. Binago na ng Panginoon. Mula sa lusak ng kasalanan, makasalanan tayo dati, ang dumi-dumi natin sa Panginoon. Sabi nga ng aking pastor, may father of faith, sabi niya, pag nagpipilit siya noon, hindi niya maibigkas yung narugit ko na nakabangbangsit tayo, tisangwanan ni Apo Diyos ko na. Ito nga naman, tayo ay makasalanan, tayo po ay hindi karapat-dapat sa Diyos. But God died for us. He offered His life for us. Amen. And because He offered His life for us, hindi ba natin kayang ibigay din ang ating buhay sa Kanya bilang alay? Kaya pagpunta mo ng Sunday,
nasa isip mo, Lord, I am giving my life to you today as a worship. Kaya kahit na abutin tayo ng alas 10 ng gabi rito, sasamba ka pa rin. Amen. Duma, agreklamo kayo. Anak pa yung agreklamo. Pagkatapos nito, tatakbo kami ng... hindi. Bebiyahe. Mayroon naman yung tumakbo. Hindi tayo makakarating. Di ba? Okay. Bebiyahe kami papuntang Malasiki. Buti sana kung pasaheros din ako. Itong mga kasama ko, hindi marunong mag-drive. Kaya nga, dapat si Sister Maan matuto na rin mag-drive. Kasi lagi kasama, si Sister Imelda matutong mag-drive. Ayokong si Karen ang magiging driver kasi baka makatulog. Baka makatulog habang nag-drive. Minsan nga po, patalastas. Minsan nga po, kasi ugali na po namin, pagbalik namin, pag nandito na kami sa Alaminos, yung tinatawag naming Thanksgiving prayer because the Lord used us. Sabi ko kay Pastora, okay, mag-pray na kayo. Habang tumatakbo yung sasakyan, nagpipray. Inasanay na tayo na habang nagpipray, pumikit. Sabi ni Sister Amy, madanagan ka no. Ni Sister Amy, kung nanakot, nagnervyusak, Pastor. Kung nanakot, hamungin sardeng, talukan kay bagam, magkararag tayo. Kano ngayon, nagkidumak. So, madanaganda. No, so, mahirap yun, no? Pagpapikit na makapadanag, no, ni Karen, makasusurong mag-drive, baka makaturog. Okay, so hindi, nagrereklamo na tayo sa mga time natin. Ang pastor na yan, ang tagal preach. You know, if you come to the church, that your life is consecrated, that your reason is to worship Him alone, gaano man katagal yan, hindi ka magrereklamo. You know the martial artist, if you want to break a level from the level kung nasaan na sila, okay, may mga level kasi mga martial artists eh. Pag nagkukan sila, yung talagang nagme-meditate sila, may meditation kasi ang mga martial art artists eh, to break through sa bottleneck nila. Halimbawa, from brown belter to black belter to master, ganon. Talagang nagko-concentrate talaga yan eh. At hindi nila namamalayan yung oras. Kasi talagang ikinonsecrate nila, ibinigay nila yung oras nila para doon. Kaya pag nandito ka sa church at ang ginagawa mo ay ibinigay mo na yung buhay sa Panginoon, ay hindi mo titignan kasi consecrated ka. That this day is consecrated to the Lord. Amen. Your life is consecrated to the Lord. Next, punta na tayo sa ating lesson ngayon para hindi tayo magtagal. Okay. Ano ang susunod? Preparation, expectation, consecration, then next is concentration. Have you heard yung awit natin na mga lumang kanta? Nalala niyo yung kantang yon, Madam Miriam? Let's forget about ourselves and concentrate in Him to worship Him. Diba? So the next element is concentration. Concentration is necessary in our worship. Without concentration, we will not enjoy our worship. Okay. Buksan ninyo yung mga Bible dito po sa kwento. Dito po sa Genesis chapter 22. Yung binasa ko po at tignan po natin na isa-isahin. Now, sa katotohanan lang, you cannot worship God if your mind is scattered. Hindi ka talaga makapagsamba sa Diyos kung ang isipan mo ay magulo. Habang nandito ka, ang iniisip mo ay yung uulamin mo mamaya. Tuloy, yung nagsisermon dito, ang tingin mo sa nagsisermon ay parang litsong baka. You cannot concentrate. So, hindi ka makapag-worship pag hindi ka nag-concentrate. Ang tanong, now, kung talagang concentrated kayo sa pagpunta nyo kada Sunday, naalala nyo ba yung sermon ko nung Sunday? Kaya tinanong ko kanina, walang nakaalala eh. Oo. Naalala nyo ba yung sermon ko nung Sunday? Hindi mo naalala? Maybe kasi hindi ka concentrated. Bakit? Maybe sinasaway mo yung anak mo na tumatakbo.
O, di ba? O, tumakbo nga si Kwan. Ayan. Bayaan nyo lang mga batang tumakbo. Bayaan nyo lang sila. Takbo ng takbo dyan. Baka sinasaway mo yung anak mo o apo mo na habang nakikinig ka ay kinukuha yung wallet mo. O, di ba? So, nawawala yung concentration mo. Or maybe, habang nakikinig ka ng sermon nung Sunday, iniisip mo yung utang mo. Oh, meron mga ganon, di ba? Gimgi mo, kasano nga tayo yung utang ko, may daksingiran tata. O iniisip mo yung trabaho mo bukas. Kung teacher ka, iniisip mo yung lesson plan mo. Kung negosyante ka, iniisip mo yung pagsakada mo. Okay. Kung ikaw ay housekeeper, taong bahay, iniisip mo yung lulutuin mo. Yung mga labada mo. So, ang dami kang iisipin. That's why you are being distracted. Kaya, maybe ganun po. Now, tignan natin. Dito sa ating pag-aaral, kailangan natin, tignan natin na sa real worship, require zero. Was zero on God. Dapat zero po yung isipan mo at ang nakapokus lang dyan, zero sa lahat ng bagay. If you are in the church, zero sa lahat ng bagay at ang focus mo lang ay ang Diyos at ang Kanyang salita. That must be the attitude that we have and the element that we have na dapat mapasa atin. Kaya lang kung minsan, we are being distracted. Totoo naman yon. Mayroon pong isang mag-asawa, dumalo sila sa isang pananambahan. Nang umuwi na sila, nagkukwentuhan sila. Sabi ng babae, nakita mo ba yung damit ni ganito? O yung damit niya, ang haba-haba. Hindi niya bagay. Di ba? At nakita mo ba kung paano pumalakpak yung nasa harap natin kanina? Grabe no, kontra barata yung pagpalakpak. Nakita mo ba kung yung gupit niya? Ang napansin, positive naman. Nakita mo yung gupit ni Pastor? Ang gwapo yung gupit ni Pastor. Oo. Parang Captain Ray. Sino kayang naggupit nun? Schedule mo ako. Okay. Oo. Sino naggupit nun? Di ba? Kung ano-anong napapansin mo, nakita mo ba yung color of the day sa araw na yon? Ang ganda ni sister na ganito sa kanyang kulay red. Yun ang kwentuhan nyo. Alam nyo, yun ang nakikita. Kaya minsan, ganito. Pinakamagandang pwesto sa church, harap. Bakit? Hindi mo nakikita yung nasa harap mo. Hindi mo nakikita yung likuran. Ngay. Pero nag-recap mo, nagtwite amin sango. Ngay. Pero now, concentration is needed. Concentration is needed. So, maraming mga Kristiyano, kaya naobserbahan nyo, I appreciate those who are taking notes. Ina-appreciate ko, at ang laging pumupunta sa isipan ko ganito, bakit sila nagtitake note? Hindi yung dahil baka makalimutan nila. They are concentrated in hearing it and writing everything that is very important, very notable on the message. Amen. Pero alam niyo ang pinakamaganda, alam niyo ang kagandahan na naka-live tayo? Pwede mong balikan. Pwede mong balikan. Amen. Kaya kahit na natutokso na akong alisin na ang live kasi maraming mga pastor nga, grigati pastor niya, agungutak manan. Ngay, maraming mga miyembro, tinatamad lang pumunta sa church. Nagla-live na lang. Anay ko na masaktan ka. Di ba? Ibig sabihin, concentrated ka sa pakikinig. Maraming ganon.
Kaya lang, alam nyo ang advantage nito, nare-review mo ulit. Ako, nire-review ko mga sermon ko. Ay, mali yung sinabi kong gano'n na. Mali. Tapos si Pastora kagabi, ni-record, na-live pala yung pagpipreach ko doon sa La Union, pati yung pagkanta ko ng acapella. Naka-record pala. Pati sermon ko. Tapos si Pastor nandun ako po. Abang nag-study ako, tapos ako po siya. Pakinggan mo to, sabi niya. Tumatanda ka na talaga. Grabe mo, dahil ito yung bakit ko na. Tumatanda ka na talaga. Wala na yung adrenaline mo pag nagpipreach ka ng mga patay. Dapat pag nagpreach ka ng patay, ganun ka. Sabi niya, ganun. Oo nga naman, pinagsalita pa. O, di ba? Okay. Okay. So, okay, tense na tense talaga ako. Oo. Okay, so, nagkikita, di ba? Pero alam niyo po, maganda po yung mag-take note kayo, meaning, nakikita mo, at maganda po yung nakatingin kayo lahat sa akin. Wow, ibig sabihin concentrated yon sa pakikinig. Amen. Pero baka iba, kahit nakatingin, iba yung iniisip. Ano kaya ang laman ng tiyan ni Pastor? Di ba? So, nakatingin nga, pero iba yung iniisip. Kaya dapat concentrated ka. Hindi lang po sa physically, but yung pong tinatawag na mentally and spiritually. Now, let us look Abraham. Si Abraham po, alam niya yung gagawin niya. Iaalay niya ang kanyang anak. Tignan ninyo ang concentration ni Abraham. Nagpunta siya doon na may expectation and with the consecration at may concentration siya. Anong ginawa niya? Yung pagbuhat pa lang, alam niya, tingnan niyo, mag-aakaroon lang tayo ng konting prophetical doon sa typology ni Isaac. Yung pagbuhat ni Isaac, naladala niya, ano yung daladala ni Isaac? Yung kahoy at panggatong, it typifies that Jesus Christ, na buhat-buhat niya rin yung kanyang cross. It typifies Christ as the one and only to be offered. Di ba one and only na i-offer din si Isaac as a sacrifice. And Jesus Christ was offered as sacrifice for our sin. Amen. So yun po yung makikita natin doon. Now, go back. So makikita natin, nagtanong si Isaac. Nandito ang alay, nandito yung panggatong, nandito kayo, nasaan ang iaalay? And, you know, alam na alam ni Abraham ang kanyang sinagot. Ang sinagot niya, ang Panginoon ang magbibigay. Hindi niya alam na ang ibibigay ay yung tupa. But just like I said, Abraham probably expecting na kahit mamatay yung kanyang anak, kayang buhayin ng Diyos. That is written in Hebrews chapter 11. So yun ang tingnan natin. Now, ginawa niya po lahat yung gagawin. Isa rin po ang nakita ko. Si Isaac dito ay binatilyo na. Kita niyo po si Isaac, very obedient din. Hindi kagaya ng mga bata ngayon. Pag inutusan mo, wait! Pag inutusan mo, ilang beses? Marami. Hanggang napagod ka na sa kauutos. Ikaw na ang gagawa. Totoo yan? Pero si Isaac is very obedient. Pwede siyang lumaban eh. Pero ginapusan siya,
Sabi ng Bible, wala tayong makikita na nagreklamo si Isaac. Ipinatong siya doon. At totoo, kahit kung itinataypay niya si Christ, di ba si Kristo, pumunta siya, sabi ng Bible sa Isaiah, pumunta siya sa katayan na wala man lang, parang tupa na walang imik. Si Isaac, very obedient. At nandun siya, hinihintay niya na lang. So natapos na lahat, nagawa na ang altar. Nagawa na po ang altar at naipatong na po sa ibabaw ng altar at nakataas na yung tabak o yung punyal para patayin si Isaac. Tignan ninyo ang concentration ni Abraham. Pero in the mid-air, nang kanya na sanang sasaksakin, narinig niya na ang boses. Sa palagay nyo ba, kung hindi concentrated si Abraham sa kanyang ginagawa, maririnig niya kaya yung boses ng anghel? Hindi siya distracted sa kanyang emosyon na papatayin niya yung kanyang anak. So that situation, he is not distracted sa kanyang emosyon. Nakakonsentrate siya sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Hindi siya na-distract sa scenery. Ngayon, mahilig tayo sa scenery, sa selfie. Wow, ang ganda. Marami itong mga kasama kumunta sa La Union. Pagbaba ng sasakyan, lalo na si Sister Imelda, kuha yung cellphone. Punta sa may balimbing. Punta sa may duhat. Lahat na lang. Di ba? Abraham, hindi siya na-disturbo sa scenery. Imagine, they are in Mount Moriah. Maaaring napakaganda doon. Hindi siya na-distract sa mga bagay na yon. Hindi siya na-distract na mamamatay na yung kanyang anak. But his mind and his heart was concentrated in doing what God has commanded him to do. Puri mo ang Panginoon. Sana po makita rin natin yon na huwag tayong madisturbo sa mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya kahit anong gawin nila sa akin bilang pastor sa iglesyang ito, concentrated ako sa ginagawa ko sa church na ito, uray pa'y petisyonan da. Aramidin nyo lahat tate kaya tiyo, petisyonan da. Nakakonsentrate ak. Awang bibiyang ko ta petisyon nyo. Ni Apo Diyos tinangayab kanyak. Isang karang ako na karagay petisyon ni Day, pinirmaan nyo kuma. Nagmayatan, tanong agsasarak tayo di nga to. Kat kunada, anya tirason, apay ngay katinyo ta pastoryo, kay bagadan to. Kastoy, nyamat te, ay ka, kaslamat tayo di katanda kano ni Pastor Mariano, di kat, nareklamo da. Kung naman ka na, dito ka nangagkulang istorya, diya ka mo nagpaiso. Kung naman ka na, nyamak ko ngay pastor, kung nakano dahi di Pastor Anaya. Kat hanakmat ngay daldalan ni Apo Diyos, nga pumanaw, iti da ito yung iglesia, ituyak mo. O di, niya nga itidanggan ti, katirason mo lang mabali mong ikatan ti pastor, katalulaang, umuna. Nagbabae ni pastor. Okay. Number 2, corruption. Number 3, Number 3, ano number 3? Hindi na nagagawa ni pastor yung kanyang tungkulin. Pwede na siyang alisin. Okay. Nakita da ka umat. Ya pang petisyonam, kapulag hang simuro di kaya mo. Okay, so, gagayahin ko si Nehemiah. Ganda rin si Nehemiah eh. Sabi ni Sanballat at Tobias, hindi si Tobias family si Sanballat at Tobias. Sabi ni Sanballat at Tobias, bumaba ka dyan, Nehemiah. Halika, mag-usap tayo. Mali ang ginagawa mo. Anong sabi ni Nehemiah? Busy ako sa paggawa ng ipinapagawa ng Diyos sa akin. Hindi ako bababa para sayangin ang oras ko sa inyo. Bakit mo sasayangin yung oras mo sa mga problema mo ngayon kung ikaw ay nag-worship sa Panginoon? Sa palagay mo ba,
Habang nag-worship ka pa sa Panginoon, hindi ba kayang gumawa ng Diyos ng himala sa iyong buhay? What are you expecting from God? Oo, marami tayong problema. Sino ba rito walang problema? Itaas ang kamay. At pararangalan ka, the person that have no problem of this year. Sino walang problema ngayon? Hindi ako magtatas ng kamay. Sino maraming problema? Wala, ako, ang dami kong problema eh. Ang dami kong problema. Biruin mo, problema ko yung anak ko. Ilan ang anak ko? 6. Sa palagay mo, wala akong problema sa kanila? Meron. Kaya nga pinapanalangin ko rin sila eh. Sa palagay nyo, wala akong problema kay Jonathan kahit mabait yan? Problema ko nga yan eh. Kasi, problema ko, lagi niyang sinasabing kamukha ko siya eh. Ang layo. Oh. Oh, napoproblemahan din ako sa kanya. Oh, may problema din ako. Sa palagay niyo, wala akong problema kay Rom Jobed. Problema ko si Rom Jobed eh. Kasi, ang hirap gisingin eh. Oh, di ba? Mayroon tayong problema. Sa palagay niyo, wala akong problema kay Pastora. Mayroon. Hindi ko sabi marami. Mayroon. Sa palagay niyo, wala akong problema sa inyo? Marami. The more members you have, the more problem you have. The more attendees of the church, the more problem you have. Bakit? Ang dami kong ipapanalangin. May kararag kayong ataamin, ti may sangal daw. Isang nagdumakot kwan, Apo, bendisyon ang amin kung matatinda rin yung church may. Awan labas. Pero sa palagay nyo ba, pag tumatawag kayo sa amin, Pastor, pag-pray nyo kami, Pastor, pag-pray nyo kami, Pastor, may problema ako. As your pastor, di ba kami mapoproblemahan? Pero kung dadali mo lahat ang problema mo sa pagsamba, hindi ka talaga makakasamba. Lay your problems in the presence of the Lord and worship Him. Amen. And that's the very reason. Let's forget about ourselves. Amen. Kalimutan mo muna. Ilagay mo muna sa paanan ng Panginoon. Mag-worship ka. At baka, Pastor, ano ba kapag worship? Ang saksakit tulong. Sige, ag-worship ka lang ta. Madamdama, agasan na ka ni Apo Diyos. Last Saturday, ang daming nagpuntang sa prayer meeting. Ayaw ko sanang pumunta. Nung Saturday. Hindi, don't watch. Kasi nandiyan naman si Pastor Ryan J. Na inasign ko. Pero, tinawagan ako na pumunta. Pumunta ako. Alam niyo bakit? Ang sakit ng ulo ko. Masakit yung ulo ko talaga. Masakit yung ulo ko. Pero sabi ko, this is your work, Lord. Totoo lang, masakit yung ulo ko nung Saturday. Pero alam niyo po, nang pagtayo ko rito sa harapan, and when I began to share the word of the Lord, concentrated, okay, sa mga nag-don't watch, ano yung teksto ko nung Saturday? Hindi sila concentrated. Iniisip nila yung pansit. Okay, di ba? Okay. So, makita natin. Habang po ako ay nagpapahayag tungkol kay Jesus Christ, and that is the prophecy tungkol Jesus Christ, Jesus as King, the kingly, the prophecy of Jesus. Habang ako'y nagpapahayag, mga kapatid, nawala po yung sakit ng ulo ko. What I mean is, just concentrate on the Lord. Hindi mo alam kung ano ang gagawin ng Diyos. Baaring may sakit ka ngayon. Pero habang nagsasamba ka, concentrate on Him. Pagagalingin niya ang sakit mo. Amen. Baaring may hinihingi ka sa Diyos. At minsan nagugulubihan ka na. Bakit hindi na ibibigay? Huwag kang manatili dyan. Pumunta ka sa presensya ng Panginoon. Huwag mong tignan ang paligid mo. Huwag mong tignan kung ano yung sitwasyon. Minsan kasi naapektuhan tayo, nadidisturbo tayo sa sitwasyon. Nadidisturbo tayo sa tao, sa katabi mo. Ako kahit na maglangoy-langoy ang mga bata yan, sanay na ako. Si Pastora sabi niya, Dagyubing sanayo mo.
nagrigat to dagit ang ubingan nga yabanin to no babaruda sa may mayat tatang ubing tadangag taray-taray. Ibidyo yung di atay palagip yun to. Oh, hindi po natin kanyan. Kaya mga kapatid, ganito po. Don't forget na may gagawin ang Diyos basta nakakonsentrate ka. Alam nyo kung bakit hindi tayo nabibless kung minsan, hindi naman ang dahilan yung praise and worship leader eh. Minsan tumitingin kasi tayo sa tao. Apay nga nakadut, nag-praise and worship, dahi tapay, sintonado. Hindi. Oo nga, may defect. Pero kung yung isip mo nakasentro sa Panginoon, hindi mo na makikita yon. Ang makikita mo na ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. We often say sa mga prayer natin, Lord, itago mo po siya sa iyong kapangyarihan. Paano mo may tatago sa kapangyarihan ng Diyos ang taong nakando sa harapan? Nakikita mo yung kanyang mukha. Apo, ilamang mo dita krus mo. Wala namang krus na pagtatakpan. Nasa likod yung krus. We always pray that. Pero alam niyo kung bakit yung prayer na yon ay dapat? Kasi hindi po yung tao ang titignan mo, ang concentration mo sa kaluwalhatian, kapangyarihan ng Diyos, nakikilos sa iyong buhay. Hindi yung kapangyarihan ng pastor na yan, hindi yung galing ng pastor na yan. Kahit sino pang pastor ang tumayo dyan, ang titignan mo, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Kaya si Pastor Angie pa nag-preach dito, huwag niyo hanapin yung mukha ko sa kanya. Hindi ako kalbo. Ba? Ganun yan. Kaya mga kapatid, huwag niyong titignan. Kaya nga, if you come to the church concentrated, hindi ka matatakot kahit biglain ka. Oh, Sister Ronalyn, ikaw ang mag-preach. Ronalyn, ikaw. Dalawa kasi ang Ronalyn, di ba? Ikaw mag-preach. O, hindi ka, yes Lord, itago mo ako sa iyong kaluwalhatian. O, ano makikita ng mga tao sa iyo? Yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hindi yung mukha mo. Kaya kahit na po na sino ang tatayo, basta concentrated ka at ang gusto mo lamang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, maging yung katabi mo nakakadisturbo, maging yung katabi mo very powerful. Ano niya na very powerful? Pag itinaas niya ang kanyang kamay, the power is on high. Hindi ka madidistract. Hindi ka madidistract. Alam niyo ba na hindi ka lang concentrated sa Panginoon, mawawala yung concentration mo kasi ang darating sa iyo is the anointing. Hindi anointing amoiting. Di ba? Amoiting. Kaya don't be distracted. Please, gusto nyong mapuri ng Panginoon ng totoong pagsamba, maranasan ang presensya ng Panginoon sa church na ito, concentrate. Amen? Huwag mong tignan yung nasa harap mo, huwag mong tignan yung katabi mo, huwag mong tignan kung ano ang napapansin mo. Maaring mapansin mo yung agiw. Wala na yung agiw. Huwag yung pansinin yan. Huwag yung pansinin ang mga yan. Ang pansinin mo ang Panginoon. Kung minsan kasi nawawala yung essence ng pagsamba kasi kung ano-ano ang nakikita mo. Nakikita mo yung pati buhok ng katabi mo, nakikita mo pati ulo niya, nakikita mo, ang dami mo yung nakikita. Pero hindi nyo na-miss nyo na yung totoong dapat na makita, ang kaluwalhatian ng Panginoon. I will close with this. Ang ganda ng sabi ni David. Doon sa Psalm chapter 27, verse 4 and 5. Ang sabi niya doon, isa ang aking, one thing I desire, and I will seek for. Isa ang aking ninanasa, at aking hahanapin. Ang manatili sa iyong templo, at mamasdan
ang iyong kagandahan. Ang ganda po na concentrated tayo sa pagsamba. And if you are concentrated sa pagsamba, you will experience the very presence of the Lord. And the very presence of the Lord is the most beautiful things in the world. The most beautiful place in the world. Amen. The very presence of the Lord. So you want to experience the presence of God, sister, have the preparation of worship, have the expectation of worship, have the consecration of worship, and fourth, have the concentration. Hiniling ko pong tumayo po tayong lahat before we go to our praise and worship. Abraham ay hindi po na-distract sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Hindi po siya na-distract sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Ang hirap pong dalhin yon, yung ikaw mismo ang papatay sa iyong anak. But he was not distracted. Why? Because he is focused, worshiping, following, obeying God in his life. Before I call the praise and worship leader, let us sing that song. Let's forget about ourselves and concentrate on Him to worship Him. Hallelujah. Shall we sing that song? Let's forget about ourselves and concentrate in Him to worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate in Him to worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate in Him to worship Christ our Lord. Worship Him, Jesus Christ our Lord. For the last time, and let us prepare to worship the Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on Him. And concentrate in Him to worship Him. Amen. Let's forget about ourselves and concentrate in Him to worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate in Him to worship Christ our Lord. Worship Him, Jesus Christ. Lord, we ask for your forgiveness. Dahil may mga pagkakataon na distracted kami sa mga bagay-bagay sa mundong ito. At maging sa pagsamba, hindi namin naibibigay yung best namin because we are distracted with the situation. We are distracted with the problems. But today, as we go to worship you, as we worship you through song and declare our worship to you sa pamagitan po ng pagkanta, we will lay aside, O God, everything to your throne. Ibinababa namin sa inyo ang lahat po ng aming mga agam-agam, ng aming mga problema, na lahat po ng bumabagabag sa amin, amin po itong isinusuko sa iyong altar. At kami po ay sasamba ng buong puso. Ang aming mga isipan, ang aming mga buhay ay nakaangkla sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyong gagawin ngayon. Because we know as we worship, there will be healing in Jesus' name. There will be miracles in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, we are now prepared to worship you.
our mind, our heart is now set in tune with you to worship you alone. In Jesus' name. Tinatawagan ko na po ang worship leader. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil tayo ay magkakasamang muli para magpuri po sa ating Panginoon. At napakaganda ng mensahe ni Pastor. Sabi niya, let us concentrate in worshiping our Lord. At ngayon, alam ko ang bawat isa sa atin na itatak yan sa puso at isipan natin. Ngayon, ia-apply natin sa buhay natin. Magko-concentrate tayo sa pag-worship natin sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Gaya ni Noah. Si Noah, pinagtatawanan siya ng mga tao kasi magkakaroon ng ulan sa gitna ng tag-init, pero nag-concentrate siya sa pag-worship at pag-praise sa ating Panginoon. Si Job, kahit ang daming pagsubok sa buhay niya, di ba? Napakahirap ng mga pinagdaanan niya, pero nag-concentrate siya sa pag-worship niya sa Panginoon. Si Daniel, siya ay napatapon sa yungib ng mga leon, pero nag-concentrate pa rin siya sa pag-worship sa ating Panginoon. Si Joseph, na kahit nasa bilangguan, nasa kulungan siya, nag-worship pa rin siya sa ating Panginoon. At yung mga taong iyon, mga example yon sa atin. At ngayong umagang ito, sasabihin din nila, oh, si Pastor Pader, nag-concentrate siya sa pag-worship niya sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Kahit nasaan ka pa, kahit ano pang pinagdadaanan mo, pagsubok man yan sa buhay, mga laban sa buhay, let us shout, I will praise you anywhere, Lord! Amen! Hallelujah! Sometimes you've got to dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you've got to stare down to heaven, worship from the lion's den. Sometimes you've got to shout it from the mountain, louder than the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you've got to welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give him praise, give him praise, the highest praise. Give him praise, give him praise, the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Sometimes you've got to press and freeze and cry out to heaven, shout till the doors swing wide. Sometimes you've got to stand on your shackles, fall when the battle, worship with your hands in the high, praise you when you wear praise, give him praise, give him praise, the highest praise, give him praise, give him praise, the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Give him praise, give him praise, the highest praise. Give him praise, give him praise, the highest. He is worthy, yes, he is worthy of all of the praise. Yes, Lord, you are faithful all my life, Jesus. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness, every step, each and every breath, I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise, goodness, every step, each and every breath,